Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang dinedenay mo sa sitwasyon. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Paalala lang guys na ang reading na ito para sa mga bagong viewers ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Pentacles in reverse, Two of Swords at the Moon. Napakalino sa mga cards na ito na ang ilan sa inyo, merong person na mahirap na nga yung sitwasyon sa buhay, mas lalo pang pinapahirap dahil sa mga maling desisyon. At saka meron kang katotohanan na nalaman pero mukhang malabo pa sa'yo. Nahihirapan ka pang paniwalaan kasi hindi mo pa nakikita ng personal. At saka dalawang cards na yung nagsasabi na kung meron ka mang maling ginagawa sa person mo or sa kapwa mo, ay baguhin mo na ito bago pa ito mabuko. Sa negosyo naman, kung gusto mong magkaroon ng partnership, huwag mo tong gawin. Hindi makakatulong yung person na ito para umunlad yung karir mo or negosyo. Ang ilan naman sa inyo sa career o kaya sa negosyo ay hindi nagiging healthy ang koneksyon sa kapwa. Ang ilan sa inyo, ikaw yung may hawak ng katotohanan, witness sa mga totoong pangyayari, pero dahil pareho mong kaibigan, yung sangkot, hindi mo masabi yung katotohanan. At kung ikaw naman yung merong problema sa career or negosyo, nagkakaroon ng misunderstanding. Merong patunay yung person patungkol sa iyo, pero ikaw wala kang hawak na ebidensya. Sa mga single, nakatatlong cards ka na yung pipiliin mong person kahit na maraming nagkakagusto sa'yo. Pipiliin mo yung person na tingin mong magiging secure ka at saka magiging happy. Pero base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo, yung mapipili mong person, yung person na masikreto. Magandang hint na yan sa iyo na kapag yung person naglilihim sa iyo, nahuli mo, yun na yung sign na hindi na kayo dapat magtagal pa. At saka marami ka pang malalaman sa potential person. Nakadalawang cards ka na. Kaya kailangan wag mo itong baliwalain. Katulad nitong the moon, itong bountiful nature ang makakatulong sa iyo para magkaroon ng clarity sa mga sitwasyon na nangyayari sa iyo. I-relax mo muna yung sarili mo, mag-meditate, o kaya maglakad-lakad para ma-refresh yung isip mo. Itong positivity, faith, and optimism. Ito yung dapat na isipin mo, yung pagiging positive at saka yung hindi ka mawala ng tiwala. Na yung mga trials na nangyayari sa buhay mo ay may solusyon. Kaya manatili kang magpatuloy. Ang ilan naman na nasa relationship, ang advice ng mga cards, alamin mo kung ano ba yung personal na problema ng person mo or problem sa relasyon. Huwag nyo basta akusahan ang isa't isa sa problem kasi kayong dalawa lang naman yung magiging magkakampi at magtutulungan. Virgo, ito yung unang zodiac para sa reading na ito. 6 ang kukunin ko, pero babanggitin ko pa rin yung iba. Libra,
Pwedeng zodiac sign mo yan or zodiac sign ng person mo. Gemini. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagpapatuloy ang pagtatalo. Naka-2 cards na kayo. Lalo na sa miscommunication. Ang pinakaunang problema ng ilan sa inyo ay yung problema sa financial o kaya career. At saka naka-2 cards na rin para sa ilan na ang problem sa relasyon ay yung pagiging cheater. Pero kahit na ganito yung issue sa relationship nyo, hindi ka pa nakakakuha ng ebidensya patungkol sa person mo. Mas maigi na sure ka na ito talaga yung problems nyo. Manatili kang kalma hanggang maging klaro sa iyo ang lahat. Ace of Wands, the Lovers, at 10 of Cups in reverse. Ito naman ay kung ano yung importante sa iyo or sa sitwasyon. Ito na yung mga cards mo para sa mga bago mong sisimulan or kakaharapin. Hindi katulad dati na may pagkalito, ngayon ready ka na para sa mga bagong challenges. Hindi mo nagugustuhin pa na magpa-stuck or ma-delay kung ano man yung mga desisyon mo. Sa mga cards mo na ito, naka-3 cards ka na sa pagtatalo, sa pamilya o kaya sa karelasyon. Ang ilan sa inyo, hindi mo kasundo yung anak sa una ng person mo. At saka pinapakita sa cards, itong person na ito or maybe ikaw, ayaw mong nasa bahay ka. At saka banggitin ko na dito guys sa relasyon na ang ilan sa inyo nagkahiwalay kasi kayo ng person mo eh. Ngayon, hindi approve yung anak mo sa mga decisions mo. Lalo na't ang ilan sa inyo nagkaroon na ng bago na makakasama. Ang ilan sa inyo sa financial, naka-2 cards ka na magiging maganda yung kita mo or pasok ng financial sa iyo. At saka ang ilan sa inyo may tumutulong sa iyo para matugunan mo yung problema mo sa financial. Pero ang warning, huwag kang padala sa emosyon mo na marami kang gustong bilhin or sa mga nakikita mo para magpapatuloy na secure at stable yung financial na meron ka. Iwasan mo yung mga hindi naman dapat bilhin. Sa mga single, ang ilan sa inyo ay hindi mo madalas makita yung potential person. Medyo tinatamad yung person dahil sa panahon, ang ilan naman busy kasi yung person kaya hindi kayo nagkakasabay. Itong obstacle and blocks are lifted. Lahat ng magandang nagawa mo sa buhay mo at saka yung dala mong positive energy ang magiging kasagutan para matupad yung wishes mo or ma-overcome yung mga hadlang. Itong card na ito, sa umpisa pa lang, dito pa lang pinapakita na nagkakaroon ka talaga ng problema sa financial pero wag mo ito masyadong damdamin. Mas lalapit yung swerte kapag nag-iisip ka ng positibo. Lalo na sa mga single, wag mong isipin na yung nangyari sa nakaraan ay mauulit ulit. Iba yung kapalaran mo sa dati at saka ngayon. Ang ilan naman na nasa relationship ay pwedeng magpapakasal na kayo ng person mo or magsasama na or magta-travel. Ang next zodiac ay Sagittarius. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Leo. At saka guys, kunin nyo lang yung akma sa situation nyo. Aries. Ito yung 6 na cards para sa reading na ito pero babanggitin ko pa rin yung 6 pa na natira. Ang ilan naman na nasa relationship, ang nagiging problema sa relasyon ay yung hindi pagkakaroon ng baby. Pareho kayong nahihiwagaan kung sino ba talaga yung problema sa relasyon pero naayos nyo pa rin ito. Kumbaga,
mahal nyo pa rin yung isa't isa. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkahiwalay kayo ng person mo kasi hindi mo nakikita yung pagbabago sa kanya. Queen of Cups, Queen of Swords, at Five of Cups. Ito naman yung advice ng spirit guide mo. Kahit nagkaroon ng matinding kalungkutan sa buhay mo, ipagpatuloy mo pa rin yung pagiging mabuting magulang. Minsan kasi sa buhay mo na nawalan ka na ng gana mag-asikaso o kaya harapin yung bukas. At ang advice ng spirit guide mo na kahit gaano man kapait ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, lahat ito ay masusolusyonan at hindi panghabang buhay. Huwag kang mag-focus sa mga sitwasyon na nagpapalungkot lang sa iyo. Para naman sa kalusugan, nakailang cards ka na para sa i-release yung mga negative, mag-isip ng positive, kasi para makaiwas ka sa mental health issue. Pahalagahan mo yung sarili mo, lalo na't kung tingin mo hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo. Kailangan mo ng makakausap na pwede mo mapagkatiwalaan o kaya magpatingin sa doktor. Ang ilang single naman, may mga dumarating na potential person, nakadalawang cards ka na, pero nire-reject mo ito. Kasi hindi mo matagpuan yung person na tingin mong makakaunawa sa iyo. At saka para sa ilang single, hindi mo kailangan parusahan yung sarili mo sa nagawa mong pagkukulang or pagkakamali. Mag-focus ka sa kung ano yung pwede mong mabago. At para naman sa mga nasa relationship, ang advice ng cards ay kailangan sabihin mo yung totoong feelings mo sa person mo. Para magsabi din siya at maging maganda ang connection nyo. Deservingness. Ibig sabihin nito na kahit wala kang clue sa nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, ay mag-focus ka pa rin kung ano yung purpose mo sa buhay. Alam ni God at saka ng mga angels kung gaano ka nagpupursige sa buhay mo. Abundance mindset, pang-apat na card mo na ito na mag-isip ng positibo. Katulad na sinabi kanina, kung ano yung mindset mo at saka kung ano yung nararamdaman mo, yun yung may experience mo na positibo. Mas makakabote na kapag magbibitaw ka ng salita, yung makakabote para sa sarili mo. At saka nakatatlong cards ka na kailangan mo ng suporta mula sa loved ones or friends na mapagkakatiwalaan. Ito pa yung ilang zodiac. Capricorn. Pisces. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Taurus. Ngayon naman guys, kukuha tayo ng additional cards para sa kung ano pa yung masasabi sa iyo. Ang unang card ay The Strength. Itong card na ito ang nagsasabi na lakasan mo yung loob mo or palakasin mo yung loob mo. Kasi yung pinagdaanan mong problema, marami nang nagdaan dyan na nalagpasan nila. Itong next card naman, Three of Pentacles. Ito na yung panahon na unti-unti ka nang nagkakaroon ng growth at saka natututo ka na sa mga iba't ibang experience sa buhay. Ang ilan sa inyo mag-aaral ka ulit. Pangalawang card na ito sa bago mong sisimulan. Five of Swords. Ibig sabihin nito guys, walang talo or panalo sa ipinaglalaban mo or sitwasyon.
Kasi pareho lang kayo ng naramdaman ng person kung ano man yung pinagtalunan o hindi na pagkasunduan. Pero magkakaroon ng realization na tatalikuran mo na kung ano man yung mga nangyari sa iyo at mas magbibigay ka ng panahon para sa sarili mo. Ito na yung 3 huling cards. Cancer. Aquarius. At ang huli ay Scorpio. At saka i-add ko lang, napuputulin mo na kung ano man yung mga connection mo sa nakaraan. At mas lalo kang magiging masaya sa future mo. Ikaw na lang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.